Hello guys, what's up once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is pag-usapan natin ang isa nating kababayan dito sa Kuwait na nangaliwa. Napatulpo siya kabayan ng kanyang asawa. Pakinggan natin tong audio na to. Ipinatulpo ng isang mister ang OFW niyang misis na nabisto niya na umano'y nangangaliwa gamit ang TikTok. Nagpadala pa raw ng pera ang kanyang asawa at binilhan ng motorsiklo ang umano'y kabit. Narito ang Frontline Report. May mga anak po ba kayo? Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang padre de pamilya na mula sa Isabela. Inirereklamo niya ang OFW niyang misis na sa pagkakaalam niya ay nasa Kuwait. So yung mga idol, napakinggan natin yung panawagan ng kanyang asawa, no? Na yung kanyang asawa ay nagbakasyon sa Pilipinas, sangkot na naman yung kababayan natin dito sa Kuwait. Daming issue dito ng mga kababayan nating OFW dito sa Kuwait, ano? Pero disclaimer lang, reaction lang to, ginagawa lang natin tong video na to para i-remind yung ating mga kababayan dito na ano ba talaga yung dahilan natin. Bakit tayo nag-abroad, di ba? Hindi dahil para sa pamilya. Hindi naman sa sinasabi nating pakilamero tayo, di ba? Baka kasi nakakalimutan natin or ng ating mga kababayan dito, ano yung main reason natin bakit tayo nag-abroad. 'Di ba? Hindi para maghanap ng lalaki or hindi para maghanap ng ibang comfort. May mga kanya-kanyang dahilan yan pero hindi dapat na lokohin yung naiwang pamilya, no, sa Pilipinas. Hindi natin alam yung dahilan ng babae. Hindi rin natin alam yung dahilan ng kanilang sitwasyon. Hindi natin alam yung kanilang sitwasyon. Pero sa part naman dun sa lalaki na tinake advantage tong si babaeng OFW dito sa Kuwait, dapat naisip mo yun na Lods kasi lalaki ka eh. Tapos babae, baga nakuha mo yung kahinaan ng babae, hindi ibig sabihin nun is may karapatan ka ng gawin yung part na yun na jowain mo yung babaeng OFW dito, no? Tapos doon naman sa part ng asawang lalaki, siguro, ito tinitimbang lang natin to. Baka mga pwedeng dahilan. Baka kasi naisip ng yung kababayan nating OFW dito na siguro feeling ng babae naging pabigat tong lalaki niya, yung asawa niyang lalaki, imbes na dapat yung asawang lalaki yung nagtataguyod sa pamilya or gumagawa ng pera, naghahanap buhay, di ba? Si babaeng OFW. Kaya siguro nakakuha ng dahilan tong babaeng OFW na to, na taga Kuwait, na gawin yung part niya na kalimutan yung lalaki, mga liwa, ganyan, di ba? Hindi natin alam yung mga dahilan, pero dapat, kung mag-a-abroad tayo, lagi nating isipin yung pinaka-main reason natin. Pag alis natin ng Pilipinas, is dapat yung unang pangarap natin, yung tuparin natin, di ba? Ay, nako talaga. Hindi natin sila ma-judge, pero kayo ang bahala kung anong masasabi nyo. May kanya-kanyang dahilan sila eh. Pero ang sa akin lang, dapat i-remind ko lang kayo, remind natin yung bawat isa na bakit tayo nandito sa Kuwait, bakit tayo nag-abroad, dahil para sa pamilya, para sa pera. 'Di ba? Kung sa kakulangan ng lalaki na naiwan sa Pinas, siguro yung babae na puno na feeling niya, nag-aantay na lang ng pera yung asawa niya, tanggap na lang ng tanggap, ayun yung maging dahilan, siguro. So, yun lang mga Lodi, Palaboy OFW here. Lagi niyong tatandaan mga Lodi, unahin natin yung trabaho natin bago yung kalandian, alam yan. And, iwasan natin mag-TikTok. Ang tayo nadadali dyan, nakikita ko sa mga live eh. Diyan nagsisimula yan eh. Sa mga live dyan sa TikTok eh, di ba? So, konting ingat lang at saka huwag kayo pa dadala. Ang masaklap doon yung ginawa ng babae, yung kinabit pa ng babae is palamunin din, di ba? Nasa Pilipinas. Di ba? Naganap ko na lang ng kabit, yung pabigat pa rin. Di ba? Alam mo, binigyan mo ng motor, binibigyan mo ng pera. Ang saklap. Swerte nung lalaki na nasa Pinas, malas yung asawang iniwan. Sana inisip na lang yung anak. So, ganun pa man, wala tayong magagawa doon. Basta sa akin lang, panatilihin nating maging kalmado, tsaka huwag tayo papadala sa mga bugso ng ating damdamin. Alright, mga Lods?